ko matatanggap na magkaroon ng utang na loob sa anak sa labas ni Robert. I just cannot do it, Zoe! Well, you have no choice! The fact remains na si Annalyn yung dahilan kung bakit buhay ka ngayon. Natanggap mo ba yung pinadala kong roses? Nagpadala ka ng roses kay Lynette? Sinave ka na, Susan. Oo. Kaya ako nga siya binigyan ng pagkain eh. Bilang pasasalamat ko. Eh, paano kung nalaman ni Moira? Si Lynette na ang pagbubuntunan niya. Alam mo, pare, walang kaso sa akin kung maging magkaibigan kayo ni Lynette. Pero sana, alam natin yung boundaries natin. At sana, respetuhin natin yung mga karelasyon natin. Melba! Melbs! Alika, kain tayo, ang daming fudash. Ang laki ng pagkukulang ko kay Annalyn. At gusto ko lang bumawi. Pero hindi sa ganitong paraan. RJ, ayoko ng gulo. Please. Gulo lang to eh. Hindi magkakagulo. Ginagawa ko lang to para kay Annalyn. Di ba pwede yon? Alam mo, si Dr. Santos, isa siya sa mga dahilan para magising ako sa pagkakalunong ko sa morphine. At siya ang dahilan para magbagong buhay ako. Utang ko sa kanya yung buhay ko. Kailangan ilagay mo yung strong hand mo over the weak hand. Tapos ilagay mo dun sa chest. And then you start. Kailangan straight yung arms mo, ha? And then you start doing the compressions. 30 na ganito. Yeah, 2 inches deep yung ano. Dok. Lyndon! Di ba naka-off ka? Ba't ka nandito? Off ko. Eh, kaso nakakaburyo naman sa bahay. Saka inaantay ko lang din na matapos si nanay para sabihin na kami umuwi. Kape lang. Okay. Siguro, Dok. Ang ganda ni Ate Emily, no? Siguro bagay na bagay kayo, no? Naisip ko lang din kasi hindi ko pa pala siya nakikita, no? Wala pa akong nakikita na picture niya. Ganda niya siguro, no? Tingin nga. Dr. Santos, tumigil ka. Huwag kang makulit. Siguro kasi masyado siyang maganda kaya hindi kayo bagay, no? Ayaw mo pakita, no? Dr. Menor, you have to do something. I want to be discharged today. Okay, Mrs. Tanyag. If you really want to insist na umuwi against medical advice, then you should sign the DAMA form. Discharge against medical advice form. I know what a DAMA form is and I will sign anything. Just go and do it. Okay. Hello? Ano tong sinasabi mo na hindi ko pwedeng sampahan ng kaso si Annalyn? Pwede naman, pero hindi uusad ang kaso. Madidismiss lang to because of the insufficient evidence, lalo na't may hirapan tayong patunayan na may intent to harm or kill si Annalyn. Successful ang operation mo. Then do something. Gumawa ka ng paraan para makahanap tayo ng ebidensya laban kay Annalyn, okay? Mami, tigilan mo na nga yan. Huwag mo nang ituloy yung pagdedemanda kay Annalyn dahil walang mapupuntahan yan. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Because this is nonsense! Nung nalaman mo na ako ang bumuta sa ulo mo using a power drill, wala ka namang reaction, di ba? Pero nung nalaman mo yung totoo na si Annalyn yung gumawa nun, ano, biglang nagbago yung tono mo? Bigla ka nagalit? It's so obvious that you're just doing this because you hate her! Alam mo, napakatigas ng ulo mo. Gusto mo idemanda si Annalyn? Tapos gusto mo umuwi against medical advice? Huwag ka nga makialam, I know what I'm doing. Mami, hindi naman palagi tama ka. And most of all, you are not perfect. I'm so sick and tired of you. Alam mo kung pwede lang magpalit ng nanay? Matagal ko nung ginawa. How dare you nabastusin ako? Zoe! Bumalik ka dito! Zoe, ano ba? I'm talking to you. Zoe, can't you see that I'm struggling? Ano? Binabastos mo na ako ng dahil sa Annalyn na yan? This is not about Annalyn. This is about you being entitled on
unreasonable, and a war freak. Hindi ka ba napapagod? Dahil ako pagod na ako. Pagod na ako. Ayoko na makipag-away. Gusto ko nang mag-ceasefire, Mommy! Then you are so weak. Paano kita naging anak kung ganyan ka kahina? Tignan mo ako. Bagong opera and yet bumabangon ako. Walang sakit o delubyo makakapagbabagsak sa akin. Not even you or Annalyn. Mommy, pwede ba? Ang ingay natin nakakaya sa mga pasyenta dito. Bumalik ka na sa kwarto mo. Or umuwi ka na lang. Doon ka maglabas ng tantrums mo. Sandali nga! Ano ba, Mommy? Hindi mo ba nakikita? Nasisira tayo at nagkakawatak-watak ng dahil sa bastardang yan! Mommy, enough! Please! Hindi mo ba naisip na... Enough, Mom! Pwede ba? Just leave me alone! Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng security. Security? Ipakakaladkad mo ako sa sarili kong ospital? Your hospital? This is not your hospital. This is Dad's hospital. Nandito ka lang dahil sa SPA. Okay? This is not yours. So, back off. I'm so done with you. Zoe, bumalik ka dito! Ma'am Moira, what is happening here? Baka paano ang ulo ninyo? You should be resting. Doktora Minor, asa na ba yung pipirmahan ko? Uuwi na ako! Tingin niyo dyan! Back to work! RJ, salamat sa pagturo mo sa akin ng CPR, ah. At least kahit paano marunong na akong gumawa nun, you know, just in case na magkaroon ng emergency ulit. Well, sana nga may natutunan ka sa akin. Kaya lang, ako lang yata ang neurosurgeon na basic life support lang ang alam. RJ, ano ka ba? Kaya naman kasi nangyari to kasi na-aksidente ka. Kaya lahat ng mga nalalaman mo, hindi mo na matandaan. Pero sigurado ako, isa ka pa rin sa pinakamagaling na neurosurgeon dito sa bansa. Idol ka nga ni Annalyn, di ba? Well, everything happens for a reason. Kung ito ang kapalaran ko, siguro may dahilan. Kailangan ko lang tanggapin at bumangon ulit. Tama yun. Tama ba itong nakikita ko? Magkasama kayong dalawa? Ma'am Giselle, kaya po siya nandito kasi gusto sana niyang bisitahin si Annalyn. Kaso wala si Annalyn dito, kaya... Lynette! Masyado kang defensive. It's okay. No worries. I'm so glad na finally lumabas ka na sa lungga mo, Obeng. At mabuti naman na nakita mo na ang totoong ugali ng asawa mo. Pero sana naman magbigay ka naman ng time sa pamilya mo. Alam mo ba nandito na ang papa sa Manila? Bigyan mo naman ng oras ang papa. Nandito si Papa? Yes. In fact, we're having dinner tonight. You can join us if you like. Marami tayong magkukwentuhan, lalo na kayo ng papa. I'm sure na-miss ka na niya.